Good day everyone. I am Prince Anwar Andalabiu Ampatuan and today I'll be discussing CMO 3-2022. Ang mga topics na explain ko ay about Section 2 Administrative Provisions, Section 10, 11, and 12 kung saan nakalagay ang mga specific documents and their purpose. Tapos Section 18, suspension and closure of CBW at ang penalties, violations, and compliance. So, sa Section 2 Administrative Provisions, ito yung part na nag-explain kung paano pinapatakbo at minamanage ang Customs Bonded Warehouse or CBW. Dito nakalagay yung mga rules, guidelines at responsibilities ng mga operator para siguradong legal at maayos ang operation ng warehouse. Next, sa Section 10, 11 at 12. Dito nakalagay yung mga important documents na ginagamit sa operation ng CBW. Ilan sa mga ito ay number 1, application form for CBW accreditation. Ang ibig sabihin nito, ginagamit kapag mag-a-apply ka ng approval para mag-operate ng bonded warehouse. So number 2, bond or security document. Ang meaning nito ay para masigurado na susunod ang operator sa customs laws. Number 3, inventory and stock records. Ang meaning nito ay ginagamit para ma-monitor ang mga goods na pumapasok at lumalabas sa warehouse. Number 4, import and export permits. Ang meaning nito para masigurado na legal ang movements ng goods. Lahat ng documents na ito ay importante para sa monitoring, transparency at security ng CBW operations. Sa Section 18, nakalagay naman ang tungkol sa suspension or closure ng CBW. Ibig sabihin, kapag ang isang warehouse ay lumabag sa rules, hindi nag-comply o may illegal activity, pwedeng isuspend o ipasara ng Bureau of Customs. Halimbawa, kung hindi sila nag-submit ng tamang reports o may smuggled goods, automatic na pwedeng kanselahin ang kanilang permit. At sa penalties, violations, and compliance, dito nakalagay ang mga parusa kapag may violations. Pwedeng ma-penalize, ma-suspend o ma-revoke ang kanilang license kapag may non-compliance or false documents. Kaya napaka-importante talaga ng honesty at proper documentation sa lahat ng CBW operations. In short, ang CMO 3-2022 ay mahalaga para siguraduhin na ang mga customs bonded warehouse ay legal, transparent at sumusunod sa batas. It helps protect both the government and the public. Thank you so much for listening.